Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to, gawin natin abot kasi ni Mika yung gamit ko. Gawin natin ang weekly horoscope para sa may mga sun, mga kaibigan natin po na may sun, moon, and rising na Scorpio for May 13 to 19. So, tandaan po natin yung mga readings po natin. They're for guidance purposes, so use your free will wisely. Ngayon kung hindi niyo po alam kung yung ano yung sun, moon, at rising sign niyo at yung benefits po nito, sa dulo po ng video natin meron po tayong link para dito. And yes, please do like and share. Kung bago po kayo, subscribe to the channel, like the video as well. And paki-share na rin po sa mga social media accounts nyo, kahit sa mga group chats nyo. And for private readings and spell works, message nyo po ako sa ating Facebook page. Yung link po nasa description ng video natin. And yung sa mga gusto pong mag-share po ng donation, you can send it via GCash or Maya, numbers at the bottom. Sa mga puwede naman din po yung join button o yung thanks, yung heart sa baba. Scorpio, kamusta ka na? Ayan, so tingnan natin dito. So we have here is the 10 of Wands and to the sea. Ay, bongga. So ano na, saan natin ating gala for today's video? Kasi andito yung nakikita ko sa card mo. With the 10, 10 kasi is the end of the cycle eh, or the start of a new cycle. So, andoon na one is about fire, it's about the passion. So, nasa transition period ka ngayon, Scorpio. Kasama pa yun to the sea, di ba? So, andito na, there you can expect a lot of movements. Actually, yung iba nga sa inyo, nasa borderline na tinatawag na procrastinate. Yung sa sobrang dami nyong gagawin, medyo naaaning na kayo kung anong uunahin. Yung hindi nyo alam kung paano hahatiin yung oras nyo. Lesson learned sa end ko, it's all about priority setting. So, andoon na ano ba yung mga list na dapat mong ginagawa or hindi mo dapat pinagtutuunan ng pansin. Sa case ko, si bakla kasi mahilig ako sa mga RPG, sa mga role-playing games. So, kailangan bawasan ko. So, to kailangan kong turuan yung sarili ko, disiplinahin yung sarili ko na hindi puro games. Games is andiyan para to tanggal stress, to enjoy, pero hindi nandiyan para lamunin ang oras ko, okay? So, andoon na that's my struggle. So, parang sa'yo ba, ano ba struggle mo? Ano yung minsan kasi kung ano yung stress reliever natin, nagiging ano siya, nagiging blockage siya. So, learn to limit. Again, walang masamang mag-enjoy. If you want to go out, gawin mo siya, Scorpio. Pero wag lagi. Always have that limit. Yes, andun tayo na we want to distress, pero may mga responsibility ka eh. Alam mo na madami kang gagawin, madami kang kailangang unahin. Learn to prioritize. Kung kailangan mong gumawa ng checklist, which is ginawa ko, checklist ang gagawin mo for the day, gawin mo. If you need to have a schedule sa mga gagawin, kailangan mong unahin, kailangan mong bigyan ng atensyon, gawin mo. Kasi kung hindi, ikaw yung magkakaproblema. Minsan may mga katagan ba, parang kulang yung oras, ganyan, daming kailangang gawin. Check the label, mommy. Baka naman may mga anes ka diyan na hindi na dapat pinapakialaman kasi or may mga hindi naman priority ngayon, inuuna mo. Yeah, okay lang naman 'yun para mabawasan yung mga gagawin mo for tomorrow. But prioritize what needs to be done today. Prioritize what needs to be accomplished ngayon. Huwag mong kasi ang daming movements, eh, and ikaw ang mahuhuli kapag hindi ka sumabay dun sa agos na ginagawa ng universe ngayon. What's blocking you ba kasi? So we have here the Ace of Wands and why. Okay. Mo kasi yung alam mo hindi bagay sa'yo mag-overthink, Scorpio. Hindi ka ganyan, 'di ba? Remember, generally ang Scorpio tinatawag na daredevil of the zodiac signs. So kayo yung mga tipong palaban, kayo yung mga tipong you will do what needs to be done kahit yung susuong talaga. Andoon na
Yung Ace kasi is about ano, eh, creations and beginnings, eh. Alam mo yung tipong ano, um, ganito yung senaryo nung iba, eh, nakikita ko dito. Yung tipong pagkagising, siyang nagkakape. Tapos, "Naku, may mga gagawin ko, ganyan, ganyan, ganyan." Nag-iisip na ng oras kasi ganito, ganyan, ganyan. Tapos may nakikita kang ibang bagay. So, although andoon na nagpa-plan ka na ito yung gagawin mo, day may nakita kang iba, bubuting-tingin mo. 'Di ba 'yan? So, yung attention mo kung saan-saan napupukaw yung attention mo kung saan-saan. Wag gano'n. Set what needs to be done. Tulad nung isang beses ginawa ko. Kasi nga I'm also disciplining myself sa bagay na yun, eh, na nagluluto ako, um, habang nagluto ko nakita ko yung mga bote na kailangan kong punasan. O si bakla for the punas, yung niluluto ko talaga muntik na masunog. See, pay attention doon sa mga kailangan mo. If you need to do siguro hindi muna ngayon yung tamang magandang time for multitasking. Siguro sa ibang bagay, sabihin natin nagsasaing ka habang naghuhugas ka ng plato or nagwawalis ka, puwede siguro sa gano'n. Pero yung kailangan ng full attention mo, tapos magmu-multitask ka, medyo 'wag muna, Scorpio. It's not a good thing to do. Kasi made-divide yung attention mo, andun yung point na mapupunta yung attention mo sa ibang bagay, ending hindi mo na nagawa yung kailangan mong gawin. Isa pang example ginagawa ni bakla, yan, ako nga. Ayan na tipong nagtatrabaho, ta's nagbubukas ng movie kasi nga inaantok, kasi panggabi ang work. Maya-maya dun ako sa movie nakatutok. That's wrong. My purpose was good, sana, pero yung ending mali, na-defeat yung purpose. So, resort ako sa music na lang, 'di ba? Ano ba yung crowning mo, yung crown deserve mo? So, King of Pentacles tsaka flexibility. So gusto mo talagang sa'yo umayon ng mga bagay. Ay, kapatid, not all the time, aayon sa atin ang mga sitwasyon. Sabi nga dun sa isang movie na napanood ko, nalimutan ko yung title, eh, basta kay Vin Diesel yun. Sabi nung antagonist, yung kontrabida, dalawang bagay lang ang puwedeng makontrol sa mundo. Unang-una, yun yung reaksyon mo. Pangalawa, iniisip mo. The rest, hindi natin makokontrol. So, focus, on that part, kung saan yung kailangan, ano yung kaya mong i-targetin. Focus ka muna dun sa bagay na, um, mabibigyan mo ng atensyon o yung puwede mong mabago. Parang sa exam 'yan, eh. Sabihin natin 1 to 10 yung exam, um, tapos yung number 3 question hindi mo alam, hindi ka naman titigil na dun, 'di ba? Andoon na lilipat ka ng ibang question muna, yung kaya mo. Then yun yung gagawin mo, yun yung tatapusin mo. Then kapag may time, yung enough time, babalikan mo yung nahihirapan ka. Same thing with what you're doing. Pareho lang nung ginagawa mo. Kung hindi mo makuha yung resulta na gusto mo, hindi lumalabas yung gusto mong mangyari, dun ka muna sa mga kaya mong ayusin. Dun ka muna sa kaya mo at kontrolin. Dun mo muna i-focus yung sarili mo sa next sa listahan mo. Huwag mong sayangin yung oras. Gawa ka ng listahan ha, maganda yun. Actually, hindi ko rin bakit alam but before sa'kin nag-aral din ako nun, effective sa'kin yung planner. So maybe you could try that. Ano ba yung foundation mo kasi? The Star Mending, ayan. Ay naku, yan. The Star kasi this is about hope, this is about direction, ayan. So medyo clouded ang sky natin, we don't know where we're going. Eto yan, eh, one thing natutunan ko. Ewan ko kung ginawa sa inyo 'to ng magulang niyo nung naggo-grocery kayo ng mga bata kayo. Yung sasabihin sa'yo, "Diyan ka lang," or nasa mall may pupunta, "O dito ka lang ha, may kukunin ako." Ayun naman, siyempre bilang bata makikinig tayo, so we stay there. Ako ginagawa ko yung kamay ko nilalagay ko sa bulsa kasi baka mamaya makabasag ako nung bata ako, natatakot ako. Baka wala kaming pambayad ng mga puwede kong mabasag. Same thing with what the universe is telling you.
Stay kung saan ka iniwan ng universe, dun ka lang. Hangga't walang instruction sa'yo, huwag kang lilipat. Andun yung punto na masasabi natin, you are in the right place. You are at the right position. Actually, no movement is actually a movement. Why? Andun kasi stand your ground. Hindi tayo puro sugod, Scorpio. Ha? Where you are right now, stay. And mending is about healing, di ba? Yung mga kailangan mong ayusin within that, gawin mo. So, anong bata ako, ginagawa ko, yung to make sure ano yung makokontrol ko, yung sarili ko, I place my hands inside my pocket. Hinihil ko yung pwedeng hindi magandang mangyari by preventing it, na pinipigilan ko. Ikaw, ano ba yung mga kailangan mong pigilan sa sarili mo? Remember, minsan pagkakamadaling natin ng desisyon, lalo nagkakaproblema. Yung tipong nagmamadali, pansin mo sa mga horror, yung mga natataranta, yung nag-hysterical, yung hindi marunong mag-isip, sila yung una natetegi-bambam. Pansin ko lang. Ano ba yung sa past mo kasi na nag-i-influence pa? Queen of Swords, tsaka higher power. Yeah, andun yung point na some of you guys, sa may Sun Moon Rising na Scorpio, na higher power eh. So, someone who is in authority. Tapos, Queen of Swords. So, pwedeng mother nyo to, physical mother, yung biological. Pwedeng kinikilala nyo bilang ina. Pwedeng si lola, si tita, or si ate, o yung mamihan nyo sa work, or someone that you respect. Remember them. Balikan mo ano yung mga lessons na na-share nila sa'yo. Some of you guys, may mga iba na gustong magkaroon kayo ng connection ulit with them. Bakit hindi? Walang masama. Kung yun yung mag-help sa'yo to learn more, to be the best version para maging better ka kumpara dati, reconnect. Eh kasi Iro, may samaan kami ng loob eh. Alam mo, sabi nga nila, totoo naman, time heals all wounds. And these types of relationship, yung mother and child relationship, napaka-precious nito. Hindi kasi lahat nabibigyan ng chance na magkaroon ng nanay, di ba? Hindi lahat nabibigyan ng chance na magkaroon sila ng anak. This is a very special relationship. With the higher power, sinasabi din doon na rebuild. Kasi meron yung, gusto ko yung verse sa Bible. Totoo siya eh. Honor thy mother and thy father that you may live long. Para ano, na para pangaralan mo o magbigay-pugay ka o andoon na magbigay galang ka sa iyong ama't ina. Pero ang sinabi kasi ama't ina doon, hindi lang naman yun ibig sabihin yung biological. Eh. Pwedeng ito yung mga kinikilala mo. Bigay mo yung respeto na para sa kanila at magkakaroon ka ng mas mahabang buhay. At may karugtong na verse pa sa ibang book. Sabi yun, that I have come to give you life, that you may live it to the fullness. Diba? At yung long life na nga, fullness pa. Siksik, liglig, nag-uumapaw. Diba? Ano yan, ano ba yung nasa ano mo? Possible na ikaw in the future. Ayoko na. Alam nyo, na ano, sabi ko nga nung mga huli ko reading, bakit ganon? Ba't puro love, relationship? So we have here the lovers, tsaka between worlds. Nakakaloka yung mga baraha. Well, Gemini kasi is associated to the card of the lovers. Tawag si Gemini na House of Communication and Between Worlds. So, dalawa yung nababasa ko dito, ha? Some of you kasi meron na kayong kausap, eh. Alam niyo yun, yung, gusto ko yung emoji ng pinadala sa akin ng friend ko. Yung sabi niya, "Ano ba yan, Iro, nagbigay na nga universe sa'yo, tapos bigla ka pang umurong." Parang ang tanong daw ng universe, gusto mo, ayaw mo? Tapos gaganon daw ako. Hmm.
So, andun yung point na you need to make a decision. Ano ba, gusto niyo ba talaga ng karelasyon or happy muna kayo that you're performing, ginagawa niyo ano yung mga kailangan niyong gawin? Kasi habang tumatagal, palala ng palala 'tong gagawin ng universe. Yung mga magko-cross siya ng mga tao sa path mo hanggang ma-break ka, hanggang yung emotions mo ma-capture. However, the other side na nakikita ko dito, since connected nga 'to with Gemini, is that andoon na meron kayong mga ano, open new connections na mangyayari. These connections, ito yung maganda, eh, parang connect the dots. So, sa 1, iko-connect ka niya kay 2. Si 2 kasi ang magiging daan papunta kay 3 hanggang mapuntahan mo yung dulo. So, you will have a chain of connections. Magko-connect the dots ka and hanggang ma-connect ka dun sa mga tao na kailangan mo para ma-expand, para mapalaki, para maging maayos yung mga kailangan mo. Kumbaga, ibibigay na kasi ng ano, eh, may mga ibibigay na tao yung universe sa'yo na kung saan it will be something na magkakaroon sila ng malaking role doon sa mga plans mo. Magkakaroon sila ng significant na role para yung mga gusto mong mangyari like this one, na hindi ka na masyadong mag-a-adjust, sila yung mag-a-adjust. May possibility magagawa mo 'to, eh, that you will be able to control certain situations, certain people, certain events to your advantage. Hinay lang ha, kasi may puwedeng borderline tayo dun na baka mamaya maging negative yung approach natin. Let's always focus, dun tayo tumingin lagi na ano yung magandang maidudulot natin for everyone and for ourselves. Okay? Okay, so tingnan natin ano yung physical environment mo. Tada! 9 of Pentacles and number 2, Yin. O yan na nga. Yin, this is about the female energy. This is about knowledge, learnings, number 9. Si Pentacles, Earth, anything physical. So, sino yung mga gustong yung totoo, sino yung mga gustong mag-aral sa inyo? Guys, yung 'pag sinabing pag-aaral, hindi lang naman ito yung babalik ako sa university or whatnot. This can also mean, kaya siguro pinapabalik ka sa nakaraan sa mga tao. You will be may mga kailangan kang matutunan. Puwedeng libro, babasahin mo 'to o andoon na, puwedeng videos or it's an institution or puwedeng conference, puwedeng short course lang. Ay yung mga alam mo yung mga tipong candle making, mga, food processing, puwede yun, eh, pasok 'to dun, eh. And with the Yin, andoon na wapa-kills ka naman, eh. Alam mo yung hindi mo kasi iniisip what other people will think. Siguro ito yung positive side ng pagiging makapal ang mukha ng isang Scorpio, na basta ang deep mindset ni as a Scorpio is basta hindi ko nilalabag yung batas, malinis siya, hindi ako nananakit or hindi ako nasasaktan, bakit hindi? So, the expansion of knowledge is really here. Yakapin mo 'to. Kasi with the eto yun, eh, connecting the dots tayo, Kapag ito, na-achieve mo 'to, nakuha mo yung kailangang matutunan, may possibility kaya yung sa connect the dots mo, dun mo yung 'pag na-meet mo na yung tamang person to help you para doon sa mga kailangan mong ma-develop, magagamit mo. Ito yung magiging ano mo, pedestal mo, ito yung parang platform mo. Alam mo na, eh, 'di ba? So, di ko na kailangan i-train, di ko na kailangan turuan. On the spot, pam, puwede na. Emotional environment natin, Death and Treasure Island. Uy, Death is associated actually sa zodiac sign mo. Ito yung tarot card ng Scorpio. Now, death 'pag sinabi kasing death, hindi naman 'to sabihin na tegi bambam, no. It's about metamorphosis, it's about change. 'Di ba yung kapag may mga naririnig natin na kapag may mga yumao, sasabihin nila, "Ay naku, magsisimula pala siya ng bago niyang paglalakbay sa kabilang buhay." Which is totoo. Now, hindi mo kailangan mong pumunta sa kabilang buhay para magsimula ng bagong buhay. Yung emotions mo kasi andito na medyo may maraming i-e-end yung universe, eh.
Puwedeng pain, sufferings 'to, galit, sama ng loob, poot. May mga i-e-end siya sa'yo so that to give way for new treasures. What are those new treasures? Ayun na nga, babalik tayo sa lovers. The new connection and again, possible romantic relationship ang puwedeng ibigay sa'yo. Andun kasi na ano, eh, may mga connection actually iba sa inyo, may mga connections na kayo na medyo lumalayo kayo ng konti. Hindi dahil ayaw niyo sa kanila, pero andun kasi you're focusing on yourself na. You're doing things na kailangan niyang gawin para sa sarili niyo. Hopes and fears. Five of Cups, TikTok. Five, this is about action, movement, and water, emotions, in the heart. Well, this is about your time. Well, alam mo yung point na, Scorpio, dito na tawag dito, na you need to act on what you feel na. Isa sa mga sabi nila, isa sa mga intuitive, yung malakas makaramdam, yung kutob, ganyan, intuition, Scorpio. Eto na yun, eh, naghihintay ka ng timing, eh, na i-a-act out mo. Now, habang naghihintay ka ng timing, ayun yung parang yung kwento ko kanina, yung parang batang diyan ka yung dito, yung diyan ka muna, may kukunin si mommy sa grocery, 'di ba, or sa shopping mall. Make use of your time. Eto yun 'no, aralin mo and then reconnect. Kasi kapag binigay sa'yo bigla yung timing ng universe, kapag bumukas agad yung portal para andoon na talagang bam, makukuha mo yung mga kailangan mo, dire-diretso yan. Wala kang time para mag-aral ulit. Mahihirapan ka. Your schedule will be flustered talaga. Ikaw yung medyo mawiwindang. So habang meron time ngayon, grab every opportunity. Expand mo yung mga alam mo in every aspect. Kung ano yung nakikita mo makakadagdag sa confidence mo, magiging kailangan mo, o yung bumukas man na opportunity along the way para may matutunan ka, kunin mo. Yung universe yung nagbibigay na nun. Naghahanap ka ng direction, di ba? That's the direction where you need to go. Doon ka papunta. Ito yung possible future mo. Uy! Ano na? Ano 'to? Parang may kasal, 'di ba? Two Two of Cups, this is about partnership and balance. Yung two, emotions, chop wood. Ito yung gusto ko dito, eh. This came from sa Chinese proverbs. Sabi doon sa Chinese proverbs, chop wood, get water, chop wood. Ibig sabihin kung anong ginagawa mo dun, tuloy mo lang. Because you're on the right track, eh. Sabi nga ni Ate Lady Gaga mo, you're born this way. But andun yung point, huwag mo isasara yung heart mo, Yes, andoon na ang daming pabukas na mga doors para sa'yo. In every aspect, meron ka ng direction kung ano yung kailangan mo munang gawin para ma-ensure na ano, hindi sayang yung oras mo. Kasi at the end, i-cherish mo 'tong new connection na 'to, eh. And hindi ako magtataka, this connection is an ideal kung romantic man 'to, ideal person 'to para sa'yo. Hindi perfect, pero ideal. Kumbaga ito yung para sa'yo, goods 'to. For others, puwedeng maging ano 'to, mentor 'to in terms of business or sa ibang mga bagay, investors. Someone who will help you talaga. Ma-realize mo, ma-achieve mo yung tina-target mo. So I hope nakatulong yung reading sa'yo at tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. So kung bago sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like, and paki-share na rin po siya sa inyong mga social media accounts, including your group chats. For private readings and spell works, pwede niyo po kayo message sa ating Facebook page. The link is nasa description sa video sa baba. And for those na gusto pong mag-donate via GCash or Maya, puwede po the numbers at the bottom of your screen, and puwede rin po gamitin yung join button o yung thank you, yung parang heart sa baba. Scorpio, maraming maraming salamat sa'yo.
God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita-kita tayo very soon. Laging tandaan, from all we hear from Latino Benguet, please be safe and goodbye for now. Thank you.